Sa mga mahilig sa classic scooter, maraming naghahangad ng Pacho 125 dahil nga sa bukod sa matagal na available ito sa Pilipinas, ay di mapagkakailang maganda at unique ang datingan nito. Pero sa pagdating ng bagong Giorno Plus 125, ay maraming nalito kung Pacho 125 pa rin ba ang tunay na napupusuan ngayong 2025 o ang Giorno Plus 125 na dahil sa makabagong specs at features na to. Ngayong araw, ikumpara at paghambingin natin. Tara! Sa engine specs ay parehas na naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, naka ESP Plus si Giorno Plus at Blue Core hybrid naman si Pacho 125 na parehas na nagpatipid lalo sa gas sa dalawang scooter na to. Nakalamang lang si Giorno Plus 125 dahil naka 4-valve at liquid-cooled na siya, samantalang naka 2-valve at air-cooled pa rin si Pacho 125. Although, compatible naman ang air-cooled sa Pacho 125 dahil goods pa rin naman ito sa below 200cc, pero ina-normalize na ng Honda ang liquid-cooled sa 125cc category at sinimulan nga nila ito sa Click 125 at ngayon nga ay meron na rin ang Giorno Plus 125. Siguro kung may advantage man ang air-cooled na nasa Pacho 125 ay mas less maintenance siya kumpara sa Giorno Plus 125. Sa power output ay mas lamang pa rin si Giorno Plus 125 dahil may maximum power siya na 8.49 kW at 8,750 RPM. Samantalang si Pacho 125 may 6.2 kW at 6,500 RPM ang kanyang maximum power. Sa kanilang torque naman ay may 11.6 Nm at 5,250 RPM si Giorno Plus 125 samantalang 10.6 Nm at 4,500 RPM naman si Pacho 125. Kahit na activated na ang assist ni Pacho, ay nakuha pa rin ni Giorno Plus 125 ang makalamang dahil nga sa siya ay naka 4-valve na. Ang dalawang scooter nito ay parehas na naka-silent start. So ibig sabihin, smooth at magaan sa makina. Naka-silent start system si Pacho 125 at may ACG naman si Giorno Plus 125. FI na rin sila parehas. Equipped na rin ang idling stop system si Giorno Plus 125 at stop and start system naman si Pacho 125. Nakapag-activated ito ay kusang namamatay ang makina kapag nakahinto tayo lalo na sa mga stoplight ng 3 to 5 seconds. Lalong mas nagpapatibid dito sa konsumo ng gasolina. Parehas naman silang V-belt automatic. Ang compression ratio ng Giorno Plus 125 ay 11.5:1 at ang kay Pacho naman ay 11.0:1. Sa kanila namang bore and stroke, si Giorno Plus 125 ay may 53.5 by 55.5 mm, samantalang si Pacho 125 ay may 52.4 by 57.9 mm. At isa din sa pagkakaiba nilang dalawa, habang naka-ignition switch at may physical key si Pacho 125, ay naka-smart key system naman si Giorno Plus 125 pero nakadepende pa rin yan sa kagustuhan natin. Ang iba mas sanay o mas kabisado ang may physical key pa rin at ang iba naman ay mas gusto ng upgraded na which is pag nakakiles na. Pag kinumpara naman natin ang kanilang mga looks, si Giorno Plus 125 ay plain and simple ang datingan. May classic na Italian looking ito, color brown ang seat cover at brown na rin ang handle grip. May pagka-mature looking, elegante dahil round ang headlight, square type naman ang taillight. Napaka-minimalist lang din talaga ng Giorno Plus 125 dahil nga wala ka talaga makikitang decals or sticker dito. Tanging mo makikita dito sa unahan ay ang Honda. At dito sa bandang likuran, sa magkabilang gilid ay may makikita ka lang na 3D emblem na kulay silver na Giorno Plus. On the other hand, si Pacho 125 naman ay classic na pasok sa mga taste ng kabataan dahil nga panalo din ito sa pormahan at lakas ng appeal. Sa design uhugis ng mga headlight, signal light at sa kanyang taillight na oval, maging ang kanyang heat guard ay may oval shape din. Medyo may konting decals lang siya, may makikita tayo sa unahan, Yamaha logo na bilog. May konting decals dito sa may gilid sa bandang likuran at dito sa kanyang pinakalikuran ay may nakasulat na Yamaha. Para sa inyo ba, alin sa dalawa ang may malakas na datingan pagdating sa pormahan? Comment nyo nga sa ibaba. Bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lang dito sa channel, baka pwede naman paki-like ng video, paki-subscribe na rin para maging updated sa mga paparating pang video natin. Sa kanilang mga ilaw ay parehas na naka-LED ito sa kanyang headlight at sa kanilang taillight. Split type na headlight, maliwanag lalo na sa gabi at hindi naman nakakasilaw kapag sa umaga. Full LED lahat, headlight at taillight maliban sa kanilang mga signal light.
Parehas na naka full digital panel ito at ang lahat ng impormasyon ay makikita natin dito sa kanilang panel. Para sa akin, mas lumamang lang si Giorno Plus 125 dahil medyo malaki yung kanyang panel at kahawig ito sa Click 125, samantalang sa Pacho 125 naman ay medyo maliit lang na square type, bagamat oval shape yung kanyang frame na talaga nagpadagdag ng disenyo ng motor na to, ay iba pa rin talaga yung panel ng Giorno Plus 125 dahil medyo mas maaliwalas at medyo mas malaki yung panel. At isa pa sa nagpaganda lalo sa dalawang scooter na to ay parehas na meron silang power outlet. Si Giorno Plus 125 naka USB ready na pwede tayong mag-charge habang nasa biyahe para hindi naman masayang yung oras natin habang naglo-long ride tayo. Parehas may pocket sa unahan at may parehas din na malalapad na footboard. May mga carabiner hook pa ito na pwede naman nating pagsabitan ng mga dalahin kapag hindi na masyadong magkasya dito sa ating mga footboard. At dito naman sa underseat compartment ay talagang medyo lumamang naman talaga dito si Giorno Plus 125 dahil may underseat compartment siya na 30 liters capacity. Sa kabilang banda naman, ang compartment ng Pacho 125 ay medyo mas maliit kumpara dito sa Giorno Plus 125 dahil meron lang siyang compartment na 17.8 liters. Masyadong malaki yung compartment ni Giorno Plus 125 dahil nga ang kanyang tangke ay located dito sa bandang unahan. Hindi ka na kailangang tumayo pa kung sakaling magpapagas ka na may tank capacity na 5.4 liters na may fuel consumption na 47 km per liter. Sa kabilang banda naman, ang tangke ng Pacho 125 ay nandito pa rin sa ilalim ng upuan natin na may tank capacity naman na 5.1 liters at may fuel consumption na 45 km per liter. Kahit na naka 4 valve si Giorno Plus 125 ay mas matipid pa rin siya kumpara sa Pacho 125 dahil nga isa sa mga specialty ng Honda ay may katipiran talaga sa pagkonsumo ng gas kumpara sa ibang brand. Isa pa sa mga kinukonsidera kapag beginner ka ay ang timbang ng motor na pasok naman ang Pacho 125 dahil may 95 kilograms lang siya. Mas madali dalhin at imaniobra kahit na baguhan ka sa pagmumotor. Habang may 116 kilograms naman si Giorno Plus 125 na medyo may kabigatan sa 125cc pero binawi naman niya sa lakas ng kanyang makina. Ang mga available na kulay ng Pacho 125 ay white, black, green at saka orange. Alin sa mga to ang paborito yung kulay? Sa Giorno Plus 125 naman ay meron silang beige, white, black at saka orange. Alin naman sa mga to ang gusto nyong kulay sa Giorno Plus 125? Comment nyo nga sa ibaba. Sa suspension ng mga motor na to, sa front ay parehas namang naka-telescopic fork at sa hulihan naman ay parehas din namang naka-single-sided shock or monoshock. Ang sukat ng gulong ng Pacho 125, harap at likod ay 110/70/12 at sa Giorno Plus 125 naman ay may 190/12. Sa kanila namang braking system, naka-disc brake na dito sa unahan si Pacho 125 at naka-drum brake naman sa likuran, non-ABS at non-CBS. Na mas nakalamang na naman si Giorno Plus 125 bagamat naka-disc brake din sa unahan at naka-drum brake sa likod, ay equipped naman siya ng combi brake system. Pinabalansin nito ang ating braking system. Kapag biglaan nating napihit ang brake sa likuran, ay binabalansi pa rin ito ang kagat ng ating mga brake. 70% sa likod at 30% naman sa harapan para smooth pa rin at balanse yung ating mga preno. Sa kanilang seat height naman ay parehas naman na Pinoy height friendly, lalong-lalo na si Pacho 125, pasok sa height ng mga Pinoy talaga, sa mga lady rider dahil 750mm ang kanyang seat height, pasok sa 5'2 hanggang 5'5. Samantalang si Giorno Plus 125 naman, medyo may kataasan ng konti, 780mm, pero goods na goods pa rin naman kahit nasa 5'4 in height ka pataas. Dahil na rin siguro ito sa mataas na rin yung ground clearance ng Giorno Plus 125. Ligtas na ligtas siya sa mga higanteng humps at malulubak na kalsada dahil may 155mm yung kanyang ground clearance. Sa kabilang banda naman ay may 135mm naman ang ground clearance ng Pacho 125. Pasok naman sa standard pagdating sa sukat ng ground clearance. Ang tanong, magkano ba ang SRP ng mga classic scooter na to na pinagkumpara natin ngayong araw? Si Pacho 125 ay may SRP na 93,900 habang 101,900 naman si Giorno Plus 125. Para sa iyo ba, alin yung pipiliin mo? Ang Pacho 125 ba na classic scooter na pasok sa taste ng mga kabataan o beginner at may kakaibang aesthetic? O ang classic scooter Italian looking, simple na hindi binitin sa power output at features? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot kayo sa huling bahagi ng ating video ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.